Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Ito po, tungkol po ito sa isang voice record ho mga ka-action. Abay tila yata napahiya ang lahat ng mga testigo ni Kibuloy laban sa mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Kasi alam naman po natin, maraming naglabasan sa social media na mga testigo ni Kibuloy na kung saan ipinagtatanggol nila at ipinagmamalaki na si Pastor Apollo Kibulok daw ay isang mabuting pastor, matulungin at mapagmahal. Idi wow. Diba? Marami ho tayong napanood dyan at marami pa, mayabang pa ang iba dyan ng mga testigo ni Kibulok. Sabi nila, dadalhin daw sa korte at doon daw sila magharap. Diba? Pero nasaan na nga ba ngayon si Kibuloy? Nasaan na po siya ngayon nagtago-taguan? Diba? Akala mo Kibulok, hanggang mahaba-habang buhay mo ito, matataguan ang kaso mo. Diba? May magagawa ang gobyerno natin mga ka-action na liliit ang mundo ni Kibulok para lang siya ay mahuli. Diba? So, sa ngayon hindi pa siya mahuhuli kasi wala pang ng arrest warrant ho mga ka-action. Pero gaya nga ng mga balita, ito daw ay nag-iskapula. Diba? Kung totoo man yan, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Mahuhuli at mahuhuli din yan kapag mag-release na ng arrest warrant, no? So, dito po kasi mga ka-action, parang ang ugali ni Kibuloy, kung gaano po siya ipinagtanggol ng kanyang mga testigo, ay kabaliktaran ho yata. Ito po kasi, may isang voice record niya na kung saan hinihiling niya na sana mamatay na lang daw ang mga workers na ito. Dahil siguro hindi sa sumusunod sa rules na kung saan may kuta ho siguro sila araw-araw na halimbawa 200 bawat isa workers may kuta na ibibigay araw-araw. Kung hindi siguro makapagbigay ng 200 o kulang-kulang 200 ang maibibigay halimbawa lang, abay grabe kung magsalita. Oo. Abay sisisihin niya pa. 'Di ba? Bagkus magpasalamat nga siya dahil isa yan sa mga nakakatulong sa kanyang mga pangarap. Diba? Ito po. At nagtataka siya kung bakit mga buhay pa daw ang mga ito. Diba? Ito ba yung sinasabi ng mga testigo niya na mapagmahal at matulungin at mabuting pastor si Kibulok? Diba? Makibalita ho tayo kay Ma'am Arlene Stone ho mga ka-action. Alam ko marami nang nag-content nito about regarding dito sa bagong voice record ni Kibulok. Ito po, pakinggan ho natin bago tayo magtuloy-tuloy. Kaya nasya ba pagkalidaog ko ang pagsabog na ko na pinagdani sa delikado ang akong project niya ako ang nakataya ganun yung sa nang ginahimo ang ganyan mong mamatay na ang ganyan mong mamatay physically anak sa akong diba. So sabi niya dito, sa ganito daw mga ginawa ng mga worker na hindi makakook up ng goal, yung iba hindi nagsasabi, dapat daw silang mamatay. Dapat daw silang mamatay on the spot. Yan ang pastor. Pastor na sabi siya ang owner of the world at siya ang representative ni God, ni Jesus. But he is saying na dapat mamatay itong mga worker na ito kapag hindi sinunod ang goal, ang expectation nila. Ako yung mga siguro na ganyan mong mamatay physically. Kasi nga naganin ko pag namin yung anong buhay pa mo. Nagtataka daw siya bakit daw buhay pa itong mga worker na ito. Kasi dapat daw mamatay na sila physically.
nakapunta, nagtanggol mo, yung naman ko pa. Tumigulit sa Davao, tumigulitan ko. Sa gulang yung binuang, ano yung commitment, pareha mo kay Kapiroganan niya. Nagpakaroon yun, 100% ang ilang commitment. Pagkawa sa kumapimade, waray katuha ang ilang commitment na sinuwang sila. Kapo nagpasalit mo sa tuwa, 100% sa inyong commitment sa mga buutan mo, ang rekomendasyon sa inyo, grabe kayo. Maunang nagsalit ko, nagsalit ko ninyo. Kaya daw siya nagtiwala sa mga worker na ito because of the recommendation of the leaders. Kaya daw sila pinadala dito sa US. Pero hindi nila na-cook up yung kanilang goal, daily goals dito. Kaya karapat dapat silang mamatay. Nanaamod yan sa Amerika. Kami akong isalugan sa itunuhay yung mga koreat sa akin. Mga bulitan mo, mga pugaw tayo, mga agit. Pagkatapos, makatungan sa report sa Rewari, sa Amerika nila. Mga yawa mo. Kaya niya sinabi na binakmail siya kasi takot siyang pumunta dito sa US para i-sort out itong issue na ito. Kaya sabi niya binablackmail siya kasi para daw siyang nakatali kasi nga hindi siya nakakapunta dito sa US na mula nung nangyari doon sa Hawaii. Ako ibati karon ng iyong bisaya. Isa ka man ikaw sa kagrupo diha. Makulangan ang aking voice. Ako ang malumagana. Ako ang malumagana. So isang pagkakamali lang daw sa grupo dito na pinadala niya, siya daw ang mananagot. Kapag hindi nila nakuha yung goal, siya ang mananagot kasi nga meron siyang mga financial obligation sa mga contractor niya. Nakasaya ang akong pangalan. Nakapirma ko ang mga ticket. Nakapirma ko ang bangko. Napirmahan niya daw yung mga cheque. Nakapagpirma na daw siya doon sa mga banks. No? Kaya itong mga worker na ito kapag hindi nakakuha ng goal nila, talagang nilalagay daw siya sa alanganin. At because hindi siya nakakapunta dito sa US, kaya parang nakahan-type siya. Delikado sa aking ayuntan na ako yung sermat. Yan nagsabi ko sa inyo nga inyong buhaton na inyong buhaton ng mga workers niya. Nalitay mo sa aking ibati karo sa mga nagpapalipag na diyan kapag nagkatimbit na mutapang sa grupo, imbit makikusa sa grupo, sila na inuon ang mahimo mga papag sa grupo. Ang aking ibati karo, dili lang nato, dili ko rin makisat na yun. Pero kami ba, amot na kayo. So sabi niya, itong mga worker na ito na hindi nagbibigay o hindi nakakuha ng mga grupo ay nilalagay siya sa alanganin at hindi makita yung kanyang facial reaction pero yung kanyang damdamin na galit siya sa mga ito kaya karapat-dapat silang mamatay. Saan na nga daw binangungot itong mga to dahil hindi na-cook up itong expectation ni Pacquiao sa kanila. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na po natin ang lahat ng sinabi ni Key Buloy ho, mga ka-action. O ano na yung mga nagsasabi dyan na mabuting pastor? Kabaliktaran pala to hindi pala mabuting ginagawa kung hindi ka walang hiyaan. Diba? Tapos ang lakas-lakas nyo pa ng loob para ipagtanggol. Kailan pa ba kayo matuto? Kailan pa kayo gumising kung saan ipapasok kayo sa arinula kagoon para matauhang kayo? Diba? Abay, ang lakas pa. Ang iba pa nagpanggap ha. Ngayon doon sa nagpanggap. Napahiya kayo kay Senadora Risa Hontiveros, no? Ngayon kayo magngaраw-ngaw sa social media. Hala, ipagtanggol nyo pa. Wala nang maniniwala sa inyo. Ang tanging maniniwala lang sa inyo, ang inyong mga kapwa membro. Diba? Malinaw na malinaw ho dito mga ka-action na talagang guilty na dito si Kibulok. Diba? Yung hindi niya pagsisipot at hindi niya pagbigay ng respeto sa nasabing hearing. Maliwanag pa sa sikat ng buwan yun. Natakot na takot, bahag na bahag ho ang buntot nito ni Kibulok.
'Di ba? Eh kanya sa kanyang mga patutsada kay Senadora Risa Hintuberos, kung matapang yan, hindi sana nagpapakita ng mukha niya, 'di ba? Eh voice over lang ho ang naririnig natin. Kasi kung inosente yan, malakas ang loob niyan na maghara-hara diyan sa Senado para harapin. 'Di ba? Sos kay Bulok, wag ka na ho magtago-taguan, 'di ba? Darating din ang araw na kapag ikaw ay mapatunayan, ikaw din ay mahuhuli at magbabayad ka sa lahat ng kawalang hiyaan mo. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Happy Sunday everyone. Beautiful.